Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Idineklara ng Quezon City Government nitong Huwebes na African Swine Fever o ASF-free na ang Lechon District na La Loma, Quezon City. Kasunod ito ng inisyong pansamantalang closure order noong November 13 sa 14 na lechonan sa lugar bunsod ng pagpositibo sa ASF ng ilang mga baboy. Sa ngayon, nabigyan na ng lifting order ang ilang mga establishmento sa La Loma upang makapagbukas at inaasahan ang pagbubukas ng mga ito sa first week ng December. Bumuwelta naman ang kampo ng administrasyon sa patuloy na paglabas ng video ni dating Congressman Zaldico na nagpahayag ng bagong mga paratang sa First Family. Narito ang ulat. Sa pagpapatuloy ng tensyon sa pagitan ng dating kongresista na si Eli Zaldico at unang pamilya, ilan sa kampo ng Pangulo ang patuloy na kinokondena ang mga aligasyong ipinupukol ni Ko. Nitong kamakailan kasi ay muling naglabas ng panibagong video ang dating mambabatas kung saan kanya nang idinawit si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kapatid nito sa umano'y rice at onion cartel. Kanya ring isinama sa akusasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anak nitong si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa ring walang matibay na ebidensya gaya ng dokumento, direktiba, mensahe o saksi ang kanyang mga salaysay. Kaugnay nito ay tinawag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na total baloney at script pang Netflix ang mga paratang ni Ko sa pamilya ng First Lady hinggil sa umano'y manipulasyon ng bigas, sibuyas, isda at asukal. Nilinaw niyang ang tanging bahagi ng pahayag ni Ko na may katotohanan ay ang pagtalakay sa pagbaba ng rice import tariff. Ngunit iginiit na zero tariff ang rekomendasyon ni Ko at hindi 15%. Sa kanyang video, iginiit din ni Ko na umano'y nag-utos ang presidential son ng humigit kumulang 51 billion pesos na budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Ang naturang mga paratang ay agad na pinabulaanan ni Sandro at tinawag itong kasinungalingan at bahagian niya ng destabilization efforts. Sa sulat na ipinadala ni Sandro sa Independent Commission for Infrastructures nitong kamakailan, ay kanyang sinabi na nakahanda itong humarap sa kahit na anong investigasyong kailanganin upang maklaro ang kanyang pangalan. Gaya ni Secretary Chu at Sandro, iginit din nila Lanao del Sur 1st District Representative Sia Adiong na kung totoo ang kanyang mga pahayag, dapat naharapin niya ito ng personal at umuwi ng bansa. Hindi rin naniniwala ang kongresista sa pagkakadawit ni Sandro sa mga paratang ni Ko at binigyang diin na hindi makakaapekto sa takbo at trabaho ng Kamara ang issue sa kredibilidad ng legislative body bunsod ng pagkakadawit ng kanilang majority leader. Sa panig naman ng Civic Group Chairman Emeritus na si Dr. Jose Antonio Goytia, kanyang sinabi na puro ingay lamang at walang ebidensya ang mapahayag ni Ko. Sinabi rin ni Goytia na katotohanan ang kailangan at hindi ang drama. Kapag anya pabago-bago ang kwento pero hindi lumalabas ang ebidensya, gumuguho ang kredibilidad. Kaya kung tunay anya ang hawak niyang katotohanan, humarap siya sa batas at huwag maglabas ng video mula sa pinagtataguan. Bilang tugon naman ng Pangulo sa tangkang pangbablackmail umano ni Ko sa kanya, hindi anya siya nakikipag-areglo sa kriminal. Kaugnay naman ang kamakailang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakahanda umano itong humalili sa posisyon ng Pangulo, hindi na muli itong nagkomento pa ukol sa bagay na ito. Anya, sasagutin na lamang niya ang mga katanungan sa susunod na taon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nanindigan ang Department of Trade and Industry o DTI na sapat na at kayang makapaghanda ng isang simpleng Noche Buena na may pamilyang 4 hanggang 5 miyembro sa budget na 500 pesos. Ito'y kasunod ng inilabas ng DTI na 2025 Noche Buena Price Guide kung saan ayon sa kagawaran nananatiling walang pagtaas ng presyo sa 129 items mula sa kabuuang 256 products. Habang ang ilang mga produkto naman gaya ng ham, queso de bola at spaghetti sauce ay nagkaroon ng pagbaba sa presyo. Samantala, may bahagyang pagtaas naman ng presyo sa 95 items, ngunit pagtiyak ng DTI, nananatiling manageable ang mga presyo ng pangunahing produkto. Paalala pa ng DTI sa publiko, iwasan ang panic buying.
at bumili lamang sa mga otorisadong retailer. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, QC, idineklarang ASF-free na ang La Loma. BPI, naninindiga ang kayang makapaghanda ng Noche Buena sa 500 peso budget. Tensyon sa pagitan ni former Representative Go versus First Family nagpapatuloy. Kampo ng administrasyon may buwelta. Senator Cayetano, dinuligsa ang DOH sa patuloy na pag-deliver ng malapit nang mag-expire ng mga bakuna. Pilipinas host sa WTA Tournament 2026. At Pope Leo XIV nagbabala tungkol sa world conflict. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa.